which is medyo may laman na. Ayun, nakita nyo, namumuti, may puti na. Ayan. Sarap nagdidilig. Nangarap, no? Na, imagine, di ba? Ha? Unahin na natin ang simple pleasure, mga farmer. Ayan. Kagagaling ko lang sa palengke. Tingnan nyo naman. At nabudol ako ni Nanay Conching matatabang alimango na medyo maliliit lang pero ang tataba. So nadali tayo doon. Bangus ang ulam nila ngayon kasi tinitingnan ko, sawa na naman. Ano na naman ang papaulam? Ang hirap talaga. Kong! Sa likod na yun naman. Na! Yung pangtanim natin na sale, ayusin mo na, baka matuyo na yon. Ha? Tapos dito sa may gilid yung malapit sa kahit mga dalawang di pa. Very good. Inubos mo? Karami naman ito. Ganito ba? Dala-dalawa lang. Ang bihira, oh. Karami. Inubos mo na. Ayan, kasi ito po mga ka-farmer, habi ko magtanim ng tanlad. Binili ko yan 500 pesos, halos isang sako, isang marami binigay yung tropa natin sa palengke. Yung alam niyo yung nagpipiga ng niyog sa palengke. Sabi niya sa akin, brother, meron ako ditong gusto mo? Ikaw na bahala. Sabi ko, sige, ako bigyan mo ako ng worth 500. Ayan, daming dinala. Sa bundok lang daw po na kinukuha. So, ayan, kapag dilig na si Kong Kong, ay napalitan na. Buti naman, nakita niya. Kahapon ko pa iniisip na, sabi ko, anuhin na, itanim na. Ngayon, tayo po ay, papakita ko lang, iingitin ko lang kayo. Ang sarap talaga, sarap ng feeling talaga pagka ganito. Yung, ewan ko, kanya-kanyang hilig kasi talaga. Tingnan nyo naman. Ito po yung ating radish. Ayan, which is medyo may laman na. Ayun, nakita nyo, namumuti, may puti na. Ayan. Medyo pumuputi na. Kaangat na yan eh. Mga isang buwan pa siguro to. Ayan, nakita nyo. Ayun, oh. May ano na, oh. Yee! So, yan. Ito din yung isa. Hindi tumubong dalawa, pero okay lang yan. So, yan po. Mayroon na din yung potassium. Tingnan natin kung yung potassium makakapagbigay po ng extra boost. Yan. Tapos, ito naman yung pechay. Pechay medyo mahirap alagaan dahil marami po ang kalaban ang pechay. Yan, pechay natin. Tawa-tawa, dami tumutubong tawa-tawa. Yan. Ito naman yung ating mustasa. Konting kembot pa to. Medyo maliit pa. Ayan, pero kumakapal naman na po. Pwede nang kuhanan. Next week siguro pag pamburo. Yan, masarap yan sa buro. Ito naman yung zucchini na binigay ni ka-farmer Maynard ng Italy. Ayan, so tingnan natin. Tumubo naman. Tingnan natin kung kaya niyang magbunga. At hindi ko alam kung vine ba ito, pero parang pipino kasi ito eh. Alam ko family ng pipino to, baka gumapang to eh. Pero ang sabi niya kasi sa akin, hindi, parang ano lang yan. Sabi ko, what, parang talong. Ayan. So, tingnan niyo naman maganda, di ba? Hindi ba kayo happy sa ganyan, mga farmer? Kagabi, anong oras na? Mag-aalas 9, nagdidilig pa ako. Nagdidilig pa po ako, mag-aalas 9 na. Alam nyo naman. Tapos, ito pang good news, mga farmer. Nakabili ako ng pili fruit. Ayun. At, napakasarap. Sobrang sarap. So, ito naman, ang ating kangkungan. Ayan. So mayroon na naman tayong parating. So ganyan lang ang buhay, di ba? Cycle, ayan na, tumutubo na po. Ito yung dinilig ko kagabi. So mayroon na yan. Patubo na. Ngayon ito wala pa.
Pag harvest ko mamaya, magigisa na naman ako. Kasi napakayaman po nito sa soluble fiber na kailangan natin. Meron akong bagong pinapractice ngayon. Kumain ka ng high in fiber, na kagaya po nito, gulay, papaya, etc. Tapos sa gabi daw bago ka matulog, uminom ka ng isang kutsaritang extra virgin olive oil. Mas maganda daw po sa colon para malinis talaga yung colon mo. So wala namang mawawala kung hindi mo subukan, ay kung susubukan mo, kasi unang-una healthy naman, di ba? Fiber, tapos may fiber ka, may extra virgin olive oil na healthy din naman po. So ganun. Tapos sa umaga naman, extra virgin olive oil naman with lemon. Tapos hindi nag-i-skip po muna ako ngayon sa breakfast kasi pinipilit ko na naman pong bumalik sa balik loob sa intermittent fasting kasi I feel I'm getting fat again. So ayun, unti-unti masanay na naman tayo sa gutom, farmer, kasi sabi nga nila yung breakfast daw ay ilanabas yung parang studies nun na huwag mag-i-skip ng breakfast to push the cereal daw companies. Ay, nadali na naman ng mga tao. So ayun, ang ginawa nila yun, ang puro breakfast yung mga tao. Pero ngayon sa studies talaga pinaka the best is skip your breakfast kung kaya. Wala ka namang medication, di ba? So wala ka namang issue pa sa katawan na pwede pang mag fasting. So mas maganda. So ayan po yung ating munting garden. Ayan, pinapalinis na natin. Sana maayos na natin to. Papadampot ko na yung mga plastic na nakakalat na sanay na sa mata sila. Ngayon papaligpit natin yan, mga farmer. Ngayon silipin naman natin yung ating vermiculture. Ayan, malapit na, sana next week. Gusto ko pong bumiyahe. Meron akong kukuhanan sa San Jose Nueva Ecija. Medyo malayo dahil meron na po itong ayan o, meron na po siyang substrate. Kulang pa nga o. Ayan, kulang pa pala doon. Ayan o. So, ayan, babasain lang natin yan. Tapos ayun, tatakpan. Siyempre, kasi ang bulate po mas active pag madilim. So kailangan yan naka night mode lagi para naman para kung baga mas mabilis silang kumain. Yan, umibabaw ba. So ayan, silipin natin si Kongkong at nagdidilig, nagtatago sa nasa lilim siya. Ayan, ang gusto niya talaga. Alam mo si Kongkong, I love him more than he knows. Ang kapal na po nung natin, kailangan damputin to, kailangan pong makalawit ito, makakapal na. Umpisa lang yan sa konti, kailangan na pong yan ay kailangang malinis. So ito na tayo. Ayan mapapanood nyo po yan sa kabilang vlog. Sabi ko palitadahan. Tapos malaking debate pa po yan yung tulay niyan. Pero yun nga, pag kahoy, may matitibay naman pong kahoy. Kaya lang baka saan naman tayong maghahanap pa, stressin ko pa sarili ko. Kung kaya naman po na mabuhusan, ibuhusan na lang, manipis lang naman. Tapos tiles natin na maganda ang magandang parang classic ang dating. So ito na yung ating mga, sana naman ay makapagpabunga. Pangarap ng aking puso, mga farmer, makapagpabunga tayo ng avocado dito, niyog. Although niyog nakapagpabunga na po ako, yung namatay. Ayun, may nagbunga na yan. Pero gusto ko yung marami at makapag-produce po ako ng tuba.
So ayan, tuba mga farmer. Malay natin yung mga nyug na ito makagawa din tayo ng suka, 'di ba? So it depends, 'di ba? Kung ano, nag-spray na din po ako niyan ng ating mga pang insurectos na yan. Ini-sprayhan na ulit natin. Sarap nagdidilig. Nangarap, no? Na. Imagine, 'di ba? Ha? Imagine mo, paano mamunga. Ay. Wala na. Ubos na. Yung tanlad. Wala na ko eh. Inigay ko na dun. Di kasi ito sana malagyan. Bunutin ko to kuya. Hindi, isa-isa lang daw ang tanim nun eh. Isang tudlong lang. Dumadami daw yun. Kaya pwede mong anuhin yun. Isang puno na yung tinanim mo. Hindi kuya. Ang laki nung kanina. Ano, paisa-isa lang. O-order pa ako. Order ka na. 500 yung isang anong yun eh. Mahal pala. Hindi, kaibigan ko naman. Tinutulungan natin. Parang ikaw lang, yung uling, di ba? Doble-doble. Thank you kuya. Yun ang inaano natin. Kasi, pag December, gusto ko ito. Ayan o, kahit 2 di pa. Oh, ito daw, anong plano nito? Titirahin mo na yan. Tirahin mo mamaya kuya. Ha? Konti na lang yan. Ikakalat mo lang naman yan dyan para ano. Tapos gawa ka ng ano? Yung, alam mo yung kawayan mo doon? Yung kawit? Ayun o, hihilahin natin yung mga kangkong. Panik na kuya. Okay, papanik mo kasi mapupuno tayo ng kangkong. Ito nga, babawasan natin yan, no? Wala, masyadong makakapal. Hindi naman po pwedeng, ano, di ba? Yung abonong, ano, yung pula, nakakalat mo na. Hindi pa kuya. O habang, ano da, sana, ganon mo lang dyan, no? Tapos habang nagdidilig ka, nalulusaw sila. Kunin mo kaya. Yung lahat na yon. Potassium yung papalaki ng bunga. Dito sa ating mga, alam niyo na, mga ka-farmer, yung mga papaya. Ano din eh, tama din nadidilig, tingnan nyo. Meron ng nagbunga na ulit. Tapos ito, tingnan nyo, nagtuloy ulit siya. Kasi tubig lang naman po ang ano ng papaya. Kaya nga yung iba, talagang plantation ng papaya, naka-hill. Pero yung mga kanal, pagka ano na, papadaanin nila yung tubig doon. Ganun ang ginagawa nila. Kasi nga, yun ang pinaka-perfect design ng plantation ng papaya. Naka-hill sila. Tapos may kanal dito na mababa. Doon dumadaan yung tubig. Kasi ayaw po ng papayang nabababad ang tubig. So for example, tag-ulan, mag-aano yung tubig. Kumbaga madidrain siya, hindi siya mabababad. Ngayon naman, pag magdidilig sila, walang problema, magpapapasok sila ng tubig dun sa kanal, masisipsip naman na ng papaya yon. Basta, ang ayaw po ng papaya na nabababad ang kanilang ugat. Pag nagtag-ulan, yun naman ang kanilang worst enemy. Mamamatay po sila. Matutumba na lang at mabubulok po yung pinakapuno. Yung waterlogging na tinatawag. Kaya tayo naman tag-init, so kailangan natin magdilig. Ito naman po nasubukan na, hindi ko lang po alam ngayong may ano na to, may lupa na ito. Baka madali tayo ng waterlogging sa papaya. Dahil baka maipon na po yung tubig dito pag tag-ulan. Kasi talaga unimaginable din yung ulan eh. Isipin mo, ulanin ka ng habagat. Minsan 1 week tuloy-tuloy po halos. So talagang babad na babad po yung ano. May mga puno na gusto yung ganon na hindi nila iniinda, pero yung mga papaya yan, mga sensitive po yan. Pero yung mga saging, yung mga niyog, walang problema yan mga farmer. So ilan lang naman po ang nahihirapan. Avocado, hirap din dyan. Ayaw din po ng waterlogging ng avocado, pero mas matibay naman ang avocado compare sa papaya. Kaya ng avocado most likely. Wag lang talagang super babad naman siya. Ayan o. Dami yan.
Yung mga papaya kong ano yun mo, triple 14 yung iba dyan, halo mo na lahat, paghaluin mo na lang. Hanap ako ng asin kasi yung mga, alam mo kung bakit maganda yung ano doon, yung niyog na nag-iisang maganda? Napansin mo? Walang katabing mahogany. Ay, hindi ko. Oo. Walang katabi eh. Yung mga pinakamalaki mo, tingnan mo. Walang katabi. Kasi talaga nasisip-sip ng mahogany yung tubig, yung sustansya din. Walang mahogany eh. Tingnan mo yung laging nadidilig ko, oh. Nagtutuloy na yung mga bulaklak ng papaya natin. Yung doon nadidilig mo din? Ito talagang pangarap natin, avocado. Sa tingin mo makakapagpabunga tayo? Okay. Ha? Basta wag ka lang mawawala. Ha? Alam na yun nandun ako yun. Na? Ang problema doon, hindi kasi natin alam yung variety na yan. Pero sana maganda. Hanapan naman natin. Ang hirap maghanap ng masarap na avocado kasi. Ako yan. Ha? Hanapan naman natin sa taon yun. Wala pa. 3 years daw, pagka magandang pag-aalaga. Kaya nga yung ano, yung Carabao, yung tae dito. Okay. Papalibutan natin yan. Para mabago yung structure ng lupa dito. Unti-unti, haluan po natin ng Carabao manure sa mga gilid niya. So, unti-unti. Tapos, pagka nag-anihan, kukuha tayo ng... Ay, ito pwede pala itong ilagay. Itong mga inano mo. Dito sa ano niya, sa puno. Kasi pag dinilig mo kung... Okay, hindi aalis ang basta, no? Yes. Alam mo naman pala yun, ba't di mo ginagawa yan, ha? Anak, yan ang sinasabi ko, huwag mong hintayin yung utos. Kung alam mong tama, gawin mo na. Sabog lang ito, kuya. O, konti-unti sa mga sagingan natin. O, sige, konti-unti. Yan. Sige pa. Sige pa, matakaw sa anong saging. Okay. O, di ba? Para may organic, inorganic tayo. Kaya, kuya. Maganda sana. Kaya lang, maganda sana kung... Bagay, masisip-sip naman nila yan, ano? Huwag yung mga avocado, wala pa yan. Ito. Yan, ganyan. Yan. Lagyan mo. Oh. Masisip-sip naman yan. Pagka nagdidilig ka, matutunaw sila. Ikaw kasi naglalagay ka tag-init eh. Paano matutunaw yun? Kailangan matunaw. Kumalo sa tubig, masisip-sip. Lulusaw din yan. Na? Oo. May lechon ngayon, ano? Nagkakatay sila? Darating na baboy si Anthony. Huwag masyado malapit sa puno kong. Hindi na masisip-sip yan. Ilayo mo, tapat mo sa dahon. Ayan po ang ating ano ngayon, ha. Pagsip-sip ng mga saging natin na marami na ang bunga. Ayan, ganyan lang yan. Ito yung sinasabi ko, oh. Pwede niyang ilagay kasi yan, no? Oh, yan sa ano, itakip ba. Tapos yun nga, Carabao manure unti-unti. Kasi yung saging natin, mga farmer, excited po ako dito. Yan, I'm so excited. Lalagyan natin ng tulos ito. Dahil pag bumigat po ng bumigat, baka matumba. Kailangan po ito ng tukod. Tutukodan yan. May mga tukod po yan. Ayan din.
sana maano natin, no, unti-unti lang mapaganda po natin ito, ma-maximize natin yung, alam nyo na, yung mga harvest ng mga gulay-gulay, may fish pad na tayo, 'di ba? Maganda sana kasi kung matutuloy po yung doon, gusto kong ma-experience ng mga bisita, 'di ba? Yung may mapipita sila, fruit bearing trees. Tapos yun nga, sabi ko pagka kunyari may nag-book, may nakalatag na po ng mga latunda na maswertehan nila, 'di ba? Hindi naman namin kayang ubusin 'yan eh. Hindi ko naman po ibebenta. 'Di ba? Para din naman sa amin lahat 'yan. So, yung para din naman sa mga guests namin. So, 'yan po yung aking 'di ba? Paunti-unti. Kaya lang sa ngayon hindi naman po natin lahat mapagbibigyan talaga mga requests. So, unti-unti. Hopefully itong ating red tilapia, mapalaki pa natin ng konti at mai-market na natin paunti-unti. Nisprayan ko na to ng Magnum Kong. Oo. Parang tag-ulan sila lumalabas, ano? Marami, no? Oo, Tag-ulan. Favorite nga nila daw yan. Ito, ganda. Nag-ano na. Ito yung galing doon ay nilipat, buti hindi namatay. Kain na tayo. Ito, kalahating ano ba to? 1/3 ng timba. Kasi meron pa namang yan, kumakain pa po sila. Buhay na yung ating tanlad, tumubo na. Nag-order uli ako para meron tayong ayan, pangtanim na naman. Tanlad, kulang pa, marami tayong itatanim. Ang hangin papunta din, pag initsa mo ganda, lilipad. Ay, so ayan, magdilig-dilig na po tayo. Dilig-dilig na tayo. Ha? Eh? Nandiyan? Ilang piraso? Sino lang kapon, 13. O dali mo na. Dali mo dito. Ayan. Ilang pangakot niya? Ha? Ilang pangakot? Ilang gano'n ha? Wala kaya? Bisa, naglilit yun. Ikano ko yan? 500. Mataas na yun. Mura na ngayon. 490 pa rin. Gusto ko may isa. Hindi ba? Kuya, talaga lang yan o. 490 sa may utang. Ayan po. Hindi na ako magdilig mamayang gabi. Makagabihin na naman kami. Nakahatid pa ako ng lechon. Pinsan ni Bebe, Kayla. Birthday ata ng anak. Pagdilig-dilig na tayo. Sarap ng feeling ng marami kang ito, under observation pa mga farmer. Ang bagal ng para tinatamad ako sa onion leeks. Parang gusto ko nang palitan ng kangkong. Kasi ngayon more on kangkong tayo eh. Parang hindi worth it yung pag-iintay. Oh, naka-harvest na tayo ng kangkong, ayan pa rin siya. Mapalitan ko na nga lang. Wala, hindi yan. Bibili lang tayo, mura lang naman ang onion leeks ngayon. 60 pesos per kilo. Ganun talaga. So, at least sinubukan natin. Talagang matagal siya, inaabot ng 3-4 months. O, palitan na lang natin. Ba't nalungkot ka? Ano nangyari sa'yo? Lungkot
Palitan na lang natin yan. Pwedeng kangkong na lang po. Isa sa mga ano talaga magagamit natin. Kasi sa kainan, sayang din yung dalawang anong yan, box. Ito kasi walang sunlight. Hindi ko pa alam kung anong ilalagay ko dyan. Walang sunlight. Hindi pa tumutubo yung ano natin spinach. Wala pa. Hindi na ako magdilig mamayang gabi. Para pahinga na rin. Ngayon nga wala akong tulog. Daming langaw na naman. Kakabwisit. Daming langaw. Andun ka sa sala, gusto mong mag ano ng konti, pahinga. Hindi ka patutulogin. Wala na po, hindi na namin hawak yung anong yan. Hoping na lang na sana magalit si Mayor. Nasa kanyang ano ang gagawin niya. Bigyan na natin hanggang doon. Bukas siguro mag-replant na ako ng kangkong. Kapag replant na po tayo ng kangkong, wala namang init ngayon gaano. So ito okay na. Evaporation di na gaanong magte-take effect dahil wala nang gaanong araw. Maulap po talaga. Maulap, hindi lang maulap talaga. Pero mahangin. Yan. Lakas ang hangin. Po, ang ganda nung pagkakaano ko ng parang ulan lang talaga kagabi, ang ganda. Parang ulan. Ito pala ang zucchini. Speaking of zucchini, ano pala to mga ka-farmer, hindi po siya gumagapang. Nakita ko na sa YouTube lang naman pala talaga, tinatamad lang ako tumutubo lang siya pataas. Ngayon sa mga gilid niya, yun parang may ano na yung mga bunga. Ang tanong, kaya niya yung init. So ayan, mukhang hindi nalulusaw na Alam ko sa malamig na lugar kasi talaga to tingnan na lang natin. Sa barko marami nito. Para siyang pipino. Nalagay din yan sa pizza. Birthday celebration ni Mama sa 15. Birthday na rin ni Ate Jinky yun. Maraming inimbita si ate dahil siyempre mama tanda na rin. Stress reliever lang tayo. Dilig-dilig. Pansin nyo nung sobrang lakas po ng ulan, parang nabubugbog yung mga dahon Grabe. Pwede na tayo magmustasa Ganda na. Pwede na po yan. Bukas ano kaya? Miso? Wala tayong isda. Wala tayong isda Tilapia. Ano ba kami ngayon? Ako sinigang na bangus.
Nako, ako naman po kasi, alam nyo, pagka nag-iisip ng ulam, kagaya niyan, sinigang na bangus, o susundan mo ng tilapia miso, medyo magpinsan eh, hindi maganda. O kasunod yan, dapat baboy. Crispy pata, ayan. So si Kongkong ayun, meron ng mulching yung mga ano natin. Sana nalagyan niya po ng mga Carabao manure. At yung ano din, may mulching ng konti. Yung ating mga avocado. Masyadong marami naman tayong mustasa, nagsabay-sabay. Yan. Ang hirap anahin eh. Okay na rin na may hose dito, napakalaking tulong. Imagine niyo kung wala, saan ako kukuha ng tubig? Ang hirap ano? 'Di ba? Malaking idea na po ito na ay malaking tulong na po ito na naisip namin tong idea na to na makapaglagay po ng gripo dito. Kahit hinihila-hila lang yung hose. Ang sarap. Sa gabi, di ka iinip. Nako, nalilibang ka pa kahit medyo madilim na. May mga ilaw naman po tayo kaya okay lang. Sarap magdilig-dilig pa ng halaman. Walang init. Oh, sana yan. Ba, naandun ka. Yan. Oh, tumubo na yung ating kangkong. Oh, ayan na. Tumubo na. Kagabi wala pa to. Ang bilis lang ha. Gabi honestly wala pa po talaga yan. Nung aking binibilig to wala pa kagabi. Okay na yan hanggang bukas. Okay na. So itong half wala pa yan. Bukas na tayo magtanim. Basain lang natin. Huwag na. Ganda oh. For tomorrow's sinigang. Ayan. Pwede pa nga tayo mag-offer ng adobong kangkong ano. Kusina kasi ang problema namin. Maliit po masyado. Ang hirap magdagdag ng putahe. Kaya masikip ang kusina. Tingnan nyo yung kulang sa sunlight. Kayat. Ito, laki na oh. May naaarawan. At may tubig at araw. Taba ng kangkong. Ayan na po yung pinaka-ideal ano na. Size nya. Medyo mataas na nga eh. Kailangan ng maluto yan bukas. Ngayon ang fiber ko ay pili. Okay na tayo ha. Pagdilig na ako, susundo na ako kay Chichi. Wala daw siyang tutor ngayon.
sasama namin doon sa birthday. Ayan. Ay, so ayan, marami pong salamat at magandang buhay.